Hello, yan. Magandang araw sa inyong lahat. And muling nagbabalik si ERC. Meron tayong pinagka-busy-busyhan dito. Ito ay isang power inverter. Solar. One solar. Throw gel. At meron siyang rated capacity na 3 kilowatt. Ang issue ay walang power. So kahit lagyan mo ng supply dito sa kanyang 24 volts input, wala kang makikitang display na power. Ngayon, nag-conduct tayo ng mga initial check. Dito tayo sa most common. Check din natin yung power output na to. Itong series of MOSFET. At wala tayong nakitang problema. And then, nag-proceed tayo dito sa kanyang control board. Yan. And I found out na may shorted dito sa secondary. Hindi ko alam kung diode o capacitor ang shorted dyan. So, pakita ko yung components na itetest natin before na i-remove ko siya at paltan. Nag-check nga pala ako ng mga capacitor dito gamit yung ating ESR, yung aking version na ESR. Nag-check tayo ng cups dito. Lahat ng cups na yan, chinek natin. So, wala tayong nakita problema liban dito sa secondary. Dito. So, check natin itong capacitor na to. Yan. So, wala power. Yun. Okay, nabunot. Check natin. Calibrate natin. Zeroing, and zero na. And now, check natin to. Kasi dito sa dalawa na to may problema. Ito yung capacitor 1. Ayan ah. So, good naman. Wala siyang LED indicator. Kasi short, no? Ito yung kanyang diode. Ito. Check natin kung shorted. So, reverse natin. Ayan. So, walang ilaw, no? So, ibig sabihin, hindi siya shorted. Itong isa, yung capacitor na yan. Ayan, pansin nyo, ayan o, naka-red yung ating ESR. Umiilaw o. So, may nadidetect siyang shorted. Dito sa diode, ayan. Reverse natin. Ayan, shorted pa rin. May ilaw pa rin. So, bubunutin ko itong diode. Tapos, i-test natin sa out of circuit.
na siyang i-remove. Yun, remove na natin. Ito na siya. Init. Sobrang init. Okay, check natin kung shorted pa rin ang diode na to. Kung buo ito, yung capacitor, i-check naman natin. Dapat hindi ilaw yan. Oh, shorted. Umilaw agad. Shorted. So, confirm na sira. Kung sa digital, ito, sa digital, beeping sound. So, sira to. Now, yung board, ayan, hindi na shorted. Kung hindi na shorted yan wala na. Now, gamitin natin yung ASR. Kasi ASR yung pinag-check natin kanina. Ito. Kanina, umiilaw siya. Ngayon, yung board, wala na. Kanina, ganyan siya. Wala na. Reverse natin. Wala na. So, papalitan ko lang yan. Tapos, i-test kung yun lang ang problema. Yan, ito yung value niya. TSA 5L 100. Ulitin natin. TSA 5L 100. 100. Ito yung value ng diode natin. Okay, itong replacement natin dito sa TSA 5L 100 na Schottky diode. Ito. SR 5200. Mas mataas yung current niya compare dito sa original. No.
Kasi in-order ko pa ito kasi wala tayong available. At ito na siya. Yan o. Hindi mabasa. Yan. Okay. So, dito yung nakalagay. Shorted yan eh. Ulitin natin. No? Kasi medyo matagal na hindi nagawa siya, gawa na nag-order pa tayo ng parts na standby. Ayan o, shorted. Babuzzer siya. Yung good one, ito. Yan, meron siyang forward na 326.326. So, same naman sila, Schottky. Schottky o Schottky, no? Mag-comment kayo anong tamang pronunciation doon. Schottky diode. But anyway, so install natin siya. Hoping tayo na kasi na yun lang ang problem. Check naman na tayo ng iba, wala na ako nakitang shorted. Tanggalin ko lang yung ano. Yun, tanggal na. Siyempre, yung orientation niya, sundin nyo lang yun sa board. So, orientation ito, ganito. May symbol naman doon. Yun. Okay. Yan, i-mount na natin. Tapos yung nakaraan sa board, shorted siya pag tinetest natin. Okay, wala na. Wala na. Ngayon, i-assemble ko tapos ipa-final test natin. Ito, na-assemble na natin. Yan siya. Ito yung pinalta natin. Assemble na natin yung yan. Ito yung kanyang display panel. Supply natin ng 25 volts. Ito siya. Ito yung wire na yan. Tingnan natin kung magdi-display. Negative. Tapos ito sa positive. Yan. Pansin nyo, 0 volt, 0 amps pa. 25.5 volts.
Ngayon, pag ino natin to, sana gumana. On natin. Oh, namatay. Ulit, isa pa. Yun. Welcome to use na. Umikot na rin yung pan niya. Yung pan, umikot na rin. At nagkaroon na ng current na 0.86 amps, 25.5 volts. Wala naman siyang error na naka-indicate dito. So, that means okay na yung ating system. So, diode lang yung nagproblema. Now, check natin kung meron tong 220 volts output. Sana meron 220 volts. Ayan. Ang out niya dito makikita. Ito, output. Kunin natin yung multimeter. Set natin sa AC. AC 750. Kita ba? Ayan. Then, ito yung output natin. Ito at saka ito. Ayan, very good. So far, meron tayong 220 volts sa output. Ayan, 221, 220. Pag disconnect natin, okay, wala. Input natin, touch natin, yan. So far, good na itong ating one solar inverter. So, yan mga ka-ERC. Ang issue kasi nito ay no power, no display, siyempre pag walang display, walang alarms na makikita dyan. In short, dead set siya. Okay mga ka-ERC, at saka yung mahilig mag-solar dyan. Kapag na-encounter nyo yung ganitong problema, most common ay sa part ng power supply sections dito sa may secondary nya. Check nyo yung diode na yan. May dalawang diode dyan eh. Check nyo yan. Yung Schottky diode na yan. At baka ganito rin na maging issue nung inyong ginagawa. Thank you very much and have a nice day. Bye.